Magandang gabi, magandang hapon, magandang tanghali, magandang umaga sa mga kapatid natin at sa ating mga taga-subaybay sa ating programang ito. Kapatid na Jeriel, kumusta kayo diyan? Magandang gabi na po, magandang hapon o magandang madaling araw saan man dako ng mundo kayo naroroon at sana po ay nakakapakinig kayo ng malinaw ngayon dito sa ating programang 1001 Berean Questions. Ano po? Ang mga Bereano, nais naming ipabatig sa inyo, sila yung mga tao na mga Hudyo na taga Berea na ayon nga sa Biblia, sila yung mga taong bukas ang isip. Sabi nga and the people of Berea were more open-minded than those in Thessalonica. May makikita po ninyo yan kung nasan yung Berea, nasan yung Thessalonica. Makikita nyo sa mapa mamaya, kapatid na Erning, nasan yung mga taong yan. Listen eagerly to Paul's message. Nakikinig sila sa pagtuturo ni Pablo. Pero sabi diyan, they searched the scriptures day after day to see if Paul and Silas were teaching the truth. Ganun po dapat ang mga nakikinig sa kanino mang preacher o religious teacher na pakinggan nyo pero magbasa rin po tayo mga kaibigan. Basahin po ninyo yung binabasa nila sa inyo kung yun nga ang tinutukoy o yun nga ang katotohanan. Alam nyo, madali naman po kapatid na Erning maalaman yan sapagkat ang katotohanan ay logical, sensical, may sense. At saka kung yan ay truth, sabi nga, it corresponds with reality. Ano po? Tumutugma sa tunay Tumutugmo na to pangyayari. sa tunay na pangyayari. Kasi ang Biblia, magsasalita ang Biblia, pero makikita nyo sa mga pangyayari kung saan nagkaroon ng katuparan yon. Kaya Tama. napakahalaga ng intensive studies ng mga salita ng Diyos. Ano po, kapatid Erning? Tama. Mananalangin po muna tayo bago tayo magpatuloy. Panginoon naming Diyos, Ama na makapangyarihang kapusa lahat. Muli po kami na nag-aalay ng taus-pusong pasasalamat sa lahat ng mga ginawa mo po sa amin. Hanggang ngayon ay damang-dama naming pinakikinggan mo kami sapagkat may lakas pa kami, may buhay pa kami. Nagagamit po namin ang mga magkakapatid upang amin pong patuloy na maipahayag ang iyong mga aral. Aman Diyos, hinihiling namin na pakitulungan mo kami at patawarin kami sa aming mga pagkakasala at sana'y samahan mo kami ng iyong Santong Espiritu, Panginoon, upang ang iyong mga aral ay patuloy pong mahayag sa lahat. Umaasa kami, pinakinggan mo na kami sa ngalan po ng iyong anak, ang Panginoong Yahusya, na amin pong tagapagligtas. Amen. Kapatid na Jeriel at mga mahal na kapatid, ang katunayan na marami din po ang nakikinig sa atin, may nagpadala sa atin na ganito po ang nilalaman, kapatid na Jeriel, ano? Magandang araw po sa inyo diyan. Meron pong sumusubaybay ngayon sa ating samahan. Ito po ang concern niya. Kung may pagkakataon sana maging topic sa inyong pong pagpa-podcast sa ating ginagawang pag-aaral gaya ngayon. Ang sabi po rito ay kung si kapatid na Felix Manalo bang tinutukoy sa mga talatang ito. Ano itong talatang binabanggit? Ito po yon. Sa Apokalipsis 7, 1, 2 at 3 nang sabi, at pagkatapos nito ay nakita kong apat na anghel na nakatayo sa apat na sulok ng lupa na pinipigil ang apat na hangin ng lupa upang wag humihip ang hangin sa lupa o sa dagat man o sa anumang punong kahoy. At nakita kong ibang anghel na umaakyat mula sa sikatan ng araw na taglay ang tatak ng Diyos na buhay. At siya'y sumigaw ng tinig ng malakas sa apat na anghel na pinagkaloobang maipahamak ang lupa at ang dagat. Na nagsasabi, huwag ninyong ipahamak ang lupa kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng ating Diyos. Pagkatapos po niyang maipadala ito, mayroong sa ibaba, gawain ba ni Ka Felix Manalo ang magtatak sa noo at ito po ba ay pangangaral? Yan ang una natin sigurong sagutin, kapatid na Jeriel. Opo, alam nyo kapatid Erning, una, higit sa lahat, tama, tinanong nila sa atin yan, sapagkat bahagi po yan ng ating pananampalataya, yung pagsusugo ng Diyos kay kapatid na Felix Y. Manalo. Yan po ay isa sa mga aral na niyayapos natin. Siya ay isinugo ng Diyos, ano po, doon sa panahon na ang sabi nga ng Biblia,
mga wakas ng lupa, no? Yung panahon na yon. Pero natapos ang kanyang trabaho noong 1963, noong siya ay pinapagpahinga na ng Diyos. Kaya minsan tinatanong tayo ng mga tao, sa inyo po ba sugo pa rin si kapatid na Felix Manalo? Mali ang tanong, di ba? Dapat ang tanong, sugo ba si kapatid na Felix Manalo? Hindi yung sugo pa rin, di ba? Mhm. Sapagkat sa kasalukuyang panahon, hindi na siya isinusugo ng Diyos. Bakit po? Nagbahinga na eh. Saan pa siya isusugo? Siya ay isa sa mga isinugo. Marami pong isinugo ang Diyos, mga kapatid, doon sa panahon na mga wakas ng lupa. Kasi ang akala ng iba, mga wakas ng lupa, yun lang ang panahon natin. Hindi, yun yung panahon natin, ang tawag doon ay mga, sabi nga, ends of the earth. Di The ba? earth. Yun yung, pero hindi yun yung sa mga huling araw. Di ba? Sapagkat pag sinabing mga huling araw, ano po, sa ating pananampalataya, kailan po ba nagsisimula yung mga huling araw, kapatid na Erning? Aba, panahon pa ng Panginoong Yahushua, eh. Mga huling araw lang sabi niya dun sa mga apostol niya at mga alagad niya, eh. Yeah, kaya hanggang kailan po yun? Hanggang sa panahon na matatapos ang mundo. Ano po? Yun ang Tama. mga huling araw. Ngayon, yung mga wakas ng lupa, hindi po yung lugar. Yun po ay panahon din. Ano po? Mhm. Yung mga wakas ng lupa, yun, aalamin nga natin mamaya. Doon lumitaw ang sugo, ang isinugo ng Diyos sa mga panahong yun, sa mga wakas ng lupa. Ano po? Kasama sa mga huling araw. Pero sa mga huling araw, ang mga apostol isinugo. O di po ba? Yung mga obispo noon isinugo. Si Pablo isinugo doon sa mga sa mga huling araw. Sino pa? Marami pa po yan, yung mga hindi naging miyembro o maging kasama ng Panginoong Yahushua noon after that. Meron pa, mamaya babanggitin namin sa inyo kung sino-sino yung mga yan. Kapatid na Erling? Ngayon atin pong, siguro kapatid na Jeriel ating isa-isahin itong nakasulat sa aklat po ng Apokalipsis ano, na ito nga ang kanilang, ipinadala rito sa atin. Atin pong, basahin muli itong ipinadalang ito para atin pong sabi nga ay mapag-aralan isa-isa. Unahin natin Kapitulo 1. At pagkatapos nito ay nakita kong 4 na anghel na nakatayo sa 4 na sulok ng lupa, na Mhm. pinipigil ang 4 na hangin ng lupa upang 'wag humihip ang hangin sa lupa o sa dagat man o sa anumang punong kahoy. Una, may binabanggit po ritong, ah, binabanggit na 4 na anghel, kapatid na Jeriel 'no, Opo, nakatayo sa 4 na sulok ng lupa. May opo. pinipigil sila, may pinipigil silang 4 na hangin ng lupa. Mga kapatid, ating isa-isahin po ito. Una, ano po bang ibig sabihin ng anghel, kapatid na Jeriel? Pagka sinabing anghel, abay meron pong paliwanag diyan ang ah, ang ano natin, ano, yung mababasa natin. Actually, pag ginugol mo 'yan makikita mo kung ano ibig sabihin nung anghel 'di ba? Mhm. Alam mo, hanapin nga natin 'yan para meron tayong May makita. share, Ito po yeah. ano, pag sinabing angel ano, Hmm. siguro i-share ko po ito para magandang mabasa rin nung ating mga kaibigan. Ayan. Sandali, hindi po tayo allow mag-share. Kailangan Hindi. tayong allow, i-allow natin. Ayan, allow. Ayan, pwede na tayo mag-share ngayon. Ito po, mag-share ako sa inyo. Nakita po ba ninyo yung sineshare ko? Yeah, Ayan, yeah. angel, messenger. Ayan. Mhm. Kasi po, alam nyo, minsan may mga tao, sabi nga ng mga tao sa atin, ano, kapatid na Erning, kayo naman anyang mga iglesia yan nga, nung iglesia pa tayo ni Kristo. At hanggang ngayon, kasi pananampalataya pa rin natin na si kapatid na Felix Manalo tinutukoy na anghel. Kinikilala nyo anya si Felix Manalo ang anghel. Tapos ang Kristo, tao lang sa inyo. Mali ang argumento nun kapatid na Erning. Hindi ho tama yung pagkakaintindi noong umaargumento na yon. Kasi ang paniniwala niya sa anghel, iba sa paniniwala natin sa salitang anghel. Nakita niyo Mhm. po ba? Sa kanya, yung anghel, baka yun yung may pakpak. No, di ba? Ay, O, gano'n baka nga. pag February, yun yung anghel na may hawak na pana, na mamanaan Mhm. niya ng puso. O, di ba? May pakpak, lumilipad, galing sa langit. Yun ang anghel dun sa iba. Yun ang kanilang anghel, espiritu. Hindi, ang anghel, ang ibig sabihin, the word angel derives from the Greek angelos.
meaning messenger. Ayan. So, ayan po ibig sabihin ng salitang anghel. Doon sa Apokalipsis, pag binasa nating anghel, messenger. So, alisin mo yung salitang anghel. And I saw another messenger. Messenger. Di Yan. ba? Tama. Ascending from the east. Yun ang nakasulat. Yan po, kapag na-earning, ang meaning ng angel sa atin o ng anghel, mensahero o sugo. Sa makatwid, kung ating by virtue of replacement at pagkatapos nito ay nakita kong apat na sinugo o Yeah. mensahero na Mhm. nakatayo sa apat na sulok ng lupa. Kapag Mhm. sinabing apat na sulok ng lupa, edi ibig sabihin ay buong North, mundo east, ito. west. Oh, buong Oo, mundo. buong mundo ito, kapatid na Jeriel. Anong ginagawa? Pinipigil ang apat na hangin ng lupa. Aba, teka muna, Mhm. ha? 'Pag ang pag-uusapan natin ng karaniwang alam nating hangin, Mhm. aba, walang makapipigil ng hangin. Katulad ng Yes. binabanggit ni Haring Solomon. Mhm. Walang makapipigil ng hangin, literal. Sa makatwid, itong binabanggit dito ay hindi ito literal na hangin, kapatid na Jeriel. Ay, hindi. Pa 'Pag binasa po natin sa aklat po ng Jeremias I-share 4:11, po natin yan, share kapatid na natin. Erning, share natin para makita ng ating mga kaibigan. No? Sa Jeremias, Ah, ito ang bababasa natin. Nakikita na po ninyo. No? hmm, Yan po, excuse me, sa Jeremias. Ayan, sa 19 na natin basahin, kapatid na Erning. o sige. My soul, sabi nga, I writhed in anguish and pain. Oh, the walls of my heart is pounding and throbbing with me. I cannot be silent, for you have heard, oh my soul, the sound of the trumpet, the alarm of war. Alarm of war. Anong tinutukoy dun? Pag binasa po natin 11:12. yan, saan po? Sa 11:12. 11:12. In that time, it will be said to these people and to Jerusalem, a scorching wind from Yun, barren heights in the wilderness comes at my command against the daughter of my people, not a wind to winnow and not to cleanse, from chaff. Hindi yan yung hangin na ano, kapatid na Erning, yung na pag sumisimoy na alam niyo yung hangin na inaalis yung winiwino yung chaff, yung palay. Di ba palaya, pag nag-aani, pagka ano, inaalis yung pinapahanginan. o pinapahanginan, hindi yan yung wind na yon. A wind too strong, sabi niya, no? And full of, for this comes, a wind too strong and full, for this comes at my word. Now I will also speak judgment against the people. So yan po ay judgment ng Diyos against people. Pag binasa mo nga ayon, the sound of the trumpet, the alarm of war. So, tinutukoy po ng Biblia, isa sa tinutukoy pag sinabi ng Bibliang hangin, ano po, pwedeng digmaan. Ano po? Mhm, Ngayon, yung pong nasa Apokalipsis, sumasampalataya tayo, digmaan yun. digmaan yan, yeah. Bakit naging digmaan yun, Anya? Ang sabi rito, kapatid na Jeriel, kung itutuloy natin, Aha, upang 'wag humihip ang hangin sa lupa o sa dagat man o sa anumang aha, punong kahoy. mhm, Sapagkat ang digmaan po, mga kapatid, na binabanggit diyan sa Jeremias, na yan nga ang hangin, yan ang aming sinasampalatayanan na digmaan, na ito mhm. pong digmaang ito ay pipigilan nung apat na sinugo. 'Pag sinabing sinugo, hindi lamang tinutukoy sa nangangaral ng ebanghelyo. Hindi, hindi. Sa aklat ng Roma, sa kapitulo Mhm. 13, ang mga nasa authority, yung nasa government, ay tinatawag din silang mga ministro ng Diyos, mga Yeah. sinugo ng Panginoon Diyos. Sa makatuwid, kung itutuloy natin sa bersikulo 2, makatuwid ay ito nakasulat, "At nakita kong ang ibang anghel." Mhm. Pagkatapos ng apat na anghel o sinugo, may nakita pa si Juan nung siya'y nasa pulo ng Patmos sa kanyang pangitay, nakita kong ibang anghel na umaakyat mula sa sikatan ng araw. Ibang Nataglay sugo ang yan, no? ibang sugo ito, Ibang sugo, iba mhm, dun sa apat. iba Okay? dun sa apat at Yung apat, tiyakin muna natin, kapatid na yan, bago nyo sige, ituloy po yung yeah, basa. Yung apat, ang trabaho, pigilin yung hangin. tama, Ayan, pigilan mo yung hangin. mhm, Ayan ang ano. yeah. Bakit dapat niyang pigilan? Sige po, tuloy natin Eto, yan. at nakita kong ibang anghel, iba ito kaysa apat, na umaakyat mula sa sikatan ng araw. Taglay ang tatak ng Diyos na buhay at siya'y sumigaw ng tinig na malakas sa apat na anghel na pinagkaloobang maipahamak ang lupa at ang dagat.
Ito tandaan natin. Oh, yan. Ang ganda Sumigaw niyan. ng malakas na tinig daw. Sabi ng iba, gaano kalakas ang tinig nitong ibang anghel na ito na umaakyat mula sa sikta ng araw para madinig nung 4 na anghel. Aba, ito po'y hindi literal, ito po'y symbolical Kaya, na ito po ay nagpapahayag, nagdedeklara, deklarasyon. Sapagkat ang binabasa natin ay Apokalipsis, hindi karamihan dito po ay symbolical, 'di ba? mhm. Katulad nitong sinasabing siya'y sumigaw ng tinig na malakas sa 4 na anghel na pinagkaloobang maipahamak ang lupa't ang dagat. Ano sabi niya? Nagsasabi, "Huwag niyong ipahamak ang lupa, kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng Diyos." Ibig Aba, sabihin, wag mo nang mawasak yung mundo, ano? Wag mo nang, wag, kasi meron pang gagawin yung ibang anghel. Ang tatrabahuin ng ibang anghel, magtatatak. Ayan. magtatatak. Hmm, Sa noo. hmm, Magtatatak sa noo. Ngayon, sabi nga alam naman natin pag sinabing magtatak sa noo, hindi naman ibig sabihin yan, tatatuan ka eh. Di ba? mhm, Hindi naman yun ang ibig sabihin nun. Pag sinabing tatakan, alam niyo po kapatid na Erning, siguro bumasa tayo ng mga scholar. Yung mhm, meron kasi mga nagasaliksik na rin dyan sa mhm, 7:2-3 na yan ng Apokalipsis. Meron pong mga biblical scholars na nagsaliksik kung ano yung inaakala nilang basahin paliwanag. natin. Okey. Magbasa po tayo kasi maganda rin yung alamin natin yung POV. Alam niyo yung POV, no? Pag sinabing Oo, point POV, of view. Yeah, point of view of others. Ito po, correct. mga iba ito, hindi namin kapanampalataya, pero ito yung POV nila o point of view nila pagdating po diyan sa ano na yan, Apokalipsis 7, sa 1, 2, 3. Apocalypse 7 na yan. Ano, hahanapin ko po ito yung POV nila no? Sabi nga maganda rin kasing mapakinggan nating mabuti, malaman natin kung ano yung sinasabi ng iba para meron tayong idea. Ano ba yan? Ano ba yung sinasabi na yan? Ayon sa pahayag ng iba. O edi tumingin po tayo sa pahayag ng ibang tao tungkol dyan. Hahanapin ko po, huwag po kayong maiinip sapagkat maghahanap tayo ng meron na tayong nakita. So mag-share po ako sa inyo. Ano po, mag-share ako sa inyo para makita po ninyo diyan sa inyong screen kung ano yung ibang point of view ng ibang mga tao. Ano po? Ito, share. Ayan, mag-share ako ngayon. Ayan, nakikita nyo po ba yung sineshare ko? Oh, Hindi pa. ayan. Ayan, ayan na. Ayan Ayan na, na. ayan na. Benson commentary. Ito komentaryo sa Revelation 7:2-3. Sa wikang Ingles, ano po? Pero siguro Sige, naman, maintindihan to ng marami mga Pilipino yeah. sapagkat meron naman tayong kaalaman kahit kaunti diyan po sa Ingles. And I saw another angel ascending from the east. Ang sabi niya rito, to intimate the progress which the gospel should make from the east to the west. Yan ang comment nitong si Benson. Sabi Mhm, niya, and I saw another angel ascending from the east. Bakit daw yun? Meron nun. To intimate the progress which the gospel should make from the east to the west. Ayan ano. Having in his hand the seal of the living God. Di ba binasa nyo kanina yun, kapatid na Erning, no, sa mhm. Tagalog, ano? Yun, ayan. Ano raw yun? Sabi niya, in order to impress o impress a mark upon those who should believe and obey the gospel and dedicate themselves to His service. So, ito may kinalaman sa pagtuturo ng ebanghelyo. Diba? Para ma-dedicatean niya yung tatatakan sa paglilingkod. O tuloy pa natin. And he cried with a loud voice. Ano ang komentaryo nitong si Benson? Sabi niya, Mhm, ito pinakikita noon, the showing the great importance of what he uttered. Kung gaano kahalaga yung sigaw ng ibang anghel. mhm, Ano po? Tuloy natin. Uttered to the four angels to whom it was given. So yung 4 na anghel, yun ang sinisigawan niya, di ba? yeah. Doon sumisigaw yung ibang anghel ayon sa kanya. Ano, alam nyo kapatid na Erning, ito, pananampalataya rin natin to Ito sinasabi nito. Tama. Bakit? Sapagkat ito yung message Tuloy natin. At ito,
to the four angels to whom it was given, at present to restrain the winds. Yun, para I-restrain ng mapigilan apat o para pigilan yung hangin. Na o pinaliwanag digmaan. na natin Oh, ganun, digmaan yun eh. But mm, afterward, to loose them with great violence and by them to hurt the earth and the sea. Ayun, mhm. yung hangin na yan, makapipinsala talaga doon saan eh, sa Sa lupa mundo at saka at sa saka sa karagatan. dagat, di ba? Mm, To endure them, yun ang ibig niya sabihin dito, yun ang sa paliwanag, to endure di them in a terrible manner. yeah, Hindi ba digmaan, terrible terrible yun. manner kung paano mai-injure yung mga tao dyan sa Yeah, hangin na yan, di ba? Tuloy mhm, natin. Saying, hurt not the earth and sea. Hindi ano po yan, mali spelling, sea. mhm. Execute not, ayun yon, paliwanag niya, execute not your commission with respect to punishing the inhabitants of the earth till we have sealed the servants of God. Yun ang nakasulat niya sa Biblia. Yeah, oh, Yeah. Ang sabi niya rito, mark them out as such and secure them from the impending calamities in a manner by which they shall be as clearly distinguished from the rest of mankind as if they were visibly marked on their foreheads. Yun ang sabi niya. mhm. As if they are visibly marked on their foreheads. As if, parang, Parang hindi talagang hindi tinatatakan doon tatak sa noo na yan. literal. Ayan. Tapos sabi nito, si Bishop Newton thinks that this expression, sealing on the forehead, ayan, tinatatakan sa noo, Mhm, is used in allusion to the ancient custom of making servants on their foreheads to distinguish what they wear and to whom they belong, and that as among Christians, baptism was considered as the seal of the covenant between God and believers, so that sealing here is spoken of signifies the admitting them into the visible church of Christ. Ayun ang sabi niya rito, by baptism, and that their being said to be sealed on their forehead can imply no less than that those who before, in times of persecution, has been compelled to worship God in private, should now make a free, open, and public profession of their religion without any fear or danger, or thereby exposing themselves to persecution. To this, however, must be added that this sealing doubtless implies that very many should not only be baptized and make a profession of Christianity, but should also be really converted to God, made new creatures in the Christ, and having believed in Him, should, as the apostles, observe. Pag binasa mo yan, ayan po, pag pinindot ko yan, ano, nakikita niyo po ba yung mm. maliliit na letra? In Yeah, whom you also trusted after that you heard the word of truth. Pag napakinggan mo yung word of truth, pagtatatak yun sa noo. The gospel of your salvation. Yun ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan. Sabi dito sa talata, in whom also after that you believe, nung kayo'y sumampalataya, you were sealed. Tinatakang kayo with the Holy Spirit of promise. Yun, kapatid na Erling, ang pagtatatak. Pangangaral ng Ebanghelyo. Hindi lamang tayo ang sumasampalataya dyan. Maging itong nagbigay ng komentaryo, si Benson. Ano po? Pinaniniwala niya. Tuloy natin. Be sealed with the Holy Spirit of promise that is both stamped with God's image and assured of their sonship by the spirit of adoption and regeneration, and should possess that spirit in his witness and fruits till they should receive the redemption of the purchased possession. Yan po ang ibig sabihin ng kapatid na Erning, yung pagtatatak sa noo, pangangaral. Oh, ito yan nakasulat, bilang nakasulat. bilang suporya diyan kapatid na Jeriel. Mhm. Babasahin ko na lang 'no, wag na nating Sige i-share po. muna sapagkat karaniwan naman na ito. Ang pagtatatak na sinasabi ni Benson na 'yan, yan ay kanyang point of view, ay Mhm. eto po ayon sa Efeso 1:13, "Na sa kanya kayo rin naman Mhm. pagkarinig ng aral ng katotohanan ng Yan. ebanghelyo ng inyong kaligtasan, na sa kanya rin naman mula nang kayo'y magsisampalataya, ay kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako na siyang patotoo sa ating mana hanggang sa ikatutubos ng sariling pag-aari ng Diyos
sa ikapupuri ng kanyang kaluwalhatian. Kaya Yun tama nga yung po, kanyang pahayag na ang yun nga po. pagtatatak, yun ngang Mm. pangangaral ng ebanghelyo. Opo, At ang binanggit niya nga po yan eh. Yan binanggit talatang niya, yan. Yang tama, 1:13, binanggit niya. Efeso 1:13, binasa ko mhm, kanina, maliliit na tama. letra lang. Ano po, yung binasa nyo rin sa Tagalog. Ngayon kapatid na Jeriel, dagdag pa diyan, ito pa ang sabi ng isa sa mga Bible scholars 'no, in Revelation 7:1 down to 3, the angel from the east, hindi ito Mhm. kasama sa 4, Hindi. sapagkat yung angel na 4 na yon, yun ay mga leader na mga bansa po yun, eh. Servants din Mhm. po yun, messenger din po yun, pero Mhm. ibang trabaho nila. Etong ibang anghel na manggagaling po sa east ay mangangaral ng ebanghelyo, pagtatatak at ang pagtatatak sapagkat Mhm. may kalakip na Espiritu Santo, 'di ba? Yeah. Ang sabi rito ng isa sa mga Bible scholars, the angel in Revelation 7:1 to 3, the angel Mhm. from the east is an unnamed angel Mhm. who appears from the direction of the rising sun. Saan ba nagra-rise ang sun? Hindi ba sa east? Ang sabi rito ng isa sa Bible scholars, itong ang ibang anghel na ito na lumitaw sa silangan ay unnamed, walang pangalan. Kaya Mhm. talagang ito'y Mhm. very exciting 'no? Sino kaya Mhm. ito? Sino Yeah. kaya ito? So malalaman po natin ito sa pangyayari, kapatid na Jeriel. Bakit? Sapagkat may binabanggit po na mga dapat nating malaman at maikonsidera, sapagkat balikan natin itong sulat sa atin ano kapatid na Jeriel, babalikan natin. Ito po 'yun, ayan. At nakita kong ibang anghel 'no, taglay ang tatak ng Diyos na buhay. Siya'y sumigaw ng tinig na malakas sa 4 na anghel. Itong pagsigaw, ito po'y gawaing malakas. 'Pag sumigaw Mhm. ka kasi literally, 'pag sumigaw ka wala namang sumigaw ng pabulong, eh, malakas. Wala. Malakas na gawain sapagkat gawain ito ng Diyos sa Mhm. pagliligtas. Magtatatak itong ibang anghel na manggagaling sa rising of the sun o sa east, 'di Tama. ba? Ngayon, kaya malakas ang kanyang boses, sumigaw sapagkat ang Diyos sa pangangaral niya. Ang kanyang gagawin ay mangangaral siya ng ebanghelyo. Siya ba lang mag-isa, kapatid na Jeriel? Aba hindi. Hindi. Ang sabi rito, siya'y sumigaw ng tinig ng malakas sa 4 na anghel na pinagkaloobang maipahamak ang lupa't ang dagat na nagsasabi, "Huwag niyong ipahamak ang lupa kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy, hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng ating Diyos." Kaya hindi siya ang sugo sa huling araw, eh, sapagkat sa Hindi. pagtatatak meron siyang kasama, eh. Hindi. Namatay ang kapatid na Felix Manalo 1963. Nagwakas na ba ang mundo, kapatid na Jerry, nang siya'y mamatay? Hindi pa. Sa makatuwid, meron pang isusugo ang Panginoon Diyos, 'di po ba? Kaya Siya balikan, po, siya po sige, ay isa tuloy. sa mga isinugo ng Diyos Tama, sa mga huling araw. Ano po? Isa isa. lang siya sa mga isinugo. Kasama sa pagsusugo ng Diyos sa mga huling araw ay ang mga apostol ng Kristo. Mhm. Sapagkat ang mga huling araw na tinutukoy, gaya nga ng pinaliwanag natin kanina, nagsimula po yan. Oh, ano katunayan, kapatid na Erning? May mababasa ba tayong talata na yung mga huling araw panahon pa ng mga apostol yan? Oo, Ah, meron. ano pong Ipakita talata natin natin sa kanila. pwedeng basahin yan? Ito Ha? sa aklat ng Mateo 24, 'di ba? Hanapin natin. Mas mabuting Yeah, ipakita pakita natin sa natin sa mga kanila. tao, para makita ninyo sa Mateo, sa 24, ha? Last days, sabi diyan di ba? Mm. Ah, Jesus, you the Moses solemnly say to you that, ano po, Mateo 24, 24:3, yeah, 6, yan. ayan. Ito, dito natin basahin, no? 24, ayan. Ito ho ay walang script ito 'no, tayo po ay nag-aaral talaga, ha? Yeah, Nagbabasa tayo, ito. nagre-research tayo. Tuloy, Tingnan kapatid nating Adrian. mabuti kasi maganda po yung yung nababasa rin natin, nakikita ninyo, nakikita namin kung ano tong ating pinag-aaralan, di po ba? Hmm. Dali ho, maghahanap tayo ng Sige, take talata. your time, kapatid na Jeriel, at, Mhm. tayo nagbabasa, eh, nag-aaral tayo. Mhm. Ito. Aha. In these last days, di ba? Yeah.
Basahin na Yun. natin sa Tagalog. Sige, sa Tagalog po, basahin nyo. Basahin natin sa Tagalog, mga kapatid. Ganito ho, Tagalog na tayo at majority ng mga nakikinig sa atin ay mga Tagalog. Ito ang sabi. Sige. Ayun. Samantalang siya'y nakaupo sa bundok ng mga olibo'y nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad na nagsisipagsabi, "Sabihin mo sa amin, kailan mangyayari mga bagay na ito at anong magiging tanda ng iyong pagparitot ng katapusan ng sanglibutan?" Panahon pa ng Kristo ng mga apostol, nagtanong na yung mga apostol kung kailan Mhm. ang pagbabalik ng Kristo at katapusan ng sanglibutan, eh. Sumagot si Mhm. Jesus at sinabi sa kanila, "Mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan." Eto, makakarinig kayo ng mga digmaan. Ito'y kasama na po sa karaniwan nating pinag-aralan, eh, mga alingaw ng mga digmaan. Kaya ang binabanggit sa Apokalipsis na 7, 1, 2 hanggang 3 na hangin, yun po'y digmaan, hmm. Kaya makakarinig kayo ng mga digmaan, ingatan niyo huwag kayong magulumihanan sapagkat kinakailangan na ito'y mangyari Mhm. datapwat hindi pa ang wakas. O wakas ng pinag-uusapan ng tinatanong ng mga alagad Ito yan, dito, eh. kapatid na Ernie, Hmm, kasi pinag-uusapan natin kailan nagsimula yung last days, mm. no? Yung Siguro ba sa, mababasa na tayo diyan. meron tayong mababasa. Ito po, i-share ko Hindi po sa inyo. O ayan, sa Ebreo 1:2. But in these last days, mhm, ayan, He has spoken to us by His Son. So, simula nung magsalita ang Panginoong Yahusya, last days na po yun. Ano yeah. po? Yun ang tinatawag na mga huling araw. Doon Kasi kapatid na nagsimula. Jeriel, Mm. ang panahon ng mundo nahahati sa tatlong dakilang hati. Diyan sa Mhm. Hebreo na binabasa ninyo, kapitulo 1, Mhm. 1 hanggang 2, Yes. nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ng mga propeta, sa ating mga Mhm. magulang pala, sunod ay sa mga Mhm. propeta, at sunod ay sa panahon ng ating Panginoong Yahusya. Kaya ang Mhm. panahon ng ating Panginoong Yahusya, mga huling araw na 'yan. Ayan. Eh, tandaan natin, ang paglitaw po ng ibang anghel na manggagaling sa rising of the sun o sa east, kapatid na Jeriel, ng Mhm. trabaho nito'y opposite doon sa trabaho ng apat na anghel o sinugo, Aha. na Yeah. yung apat na anghel ay, may karapatang pigilan yung hangin o digmaan. Aba, kapatid na Jeriel, ang tanong, kanino natupad itong ibang anghel na ito? Sumasampalataya ako, sumasampalataya kayo, kapatid na Jeriel, na ito'y Mhm. natupad kay kapatid na Felix Manalo. Yeah. Sa Yung tunay ibang na anghel. pangyayari. Mm. Yeah, yung ibang Sino anghel. sino ngayon yung apat na anghel na yun sa tunay na pangyayari, kapatid na Jeriel, na siyang ang nakapigil sa digmaan? O edi hanapin natin, alamin natin kung sino 'yan kasi meron din tayo makikitang ganyan na maganda rin nating malaman ano kung sino yung Mhm. apat na anghel na 'yan na Yeah, nakapigil nga diyan sa digmaan na digmaan yan. ano. Tandaan natin, yan yung mga mensahero din ng Diyos ano na Tama. kailangang makapigil sila ng hangin. Huwag munang mawasak kundi yaan mo nang matatakan namin sabi ng Ng ibang sinusugo anghel. no Mhm. na matatakan sa kanilang mga pangaralan, no? Yung Yeah, mga alipin tao, ng ating Diyos. o mga alipin ng Diyos. Ito po yan, oh. Ayun, in 1919, the Big Four met in Paris to negotiate the treaty. Lloyd George of Britain, Vittorio Emanuele Orlando of Italy, Georges Clemenceau of France, and Woodrow Wilson of the United States. The Paris Peace Conference was an international meeting convened in January 1919 at Versailles, just outside France. So yung apat na yan, apat na leader ng bansa, ang trabaho, pigilin yung hangin. Yan nga, na January 1919, tigil na yung putukan, tigil na yung gera. O di Tama. ba? Pinipigil nila yung gera, yung digmaan. Napigil po ba? Aba, opo. Kapag binasa mo ba nga sa Biblia, nagkaroon ng katahimikan sa lupa na may Mhm. kalahating oras Oras. Di ba? Mm. Na yung petsa mula noong 1919 to 1939, may kalahating oras yung pag kinumpute mo for Yeah, 1,000 year na-compute na natin computation. dati yan. Oh, na-compute na natin yan eh. So, ito may sense. Kaya natin sinasampalatayan na yung apat na anghel, pumipigil ng gera, apat itong sinasabi dito, Lloyd George, Great Britain, Vittorio Emmanuel. Alam nyo po ba in kasaysayan, kapatid na Erning, Ano yun, kapatid? yung isa dyan, talagang, talagang sakop niya yung isinugo sa silangan. Sakop niya, totoo yun. Oo,
Kasi si Sino yun? Woodrow Wilson, si Woodrow Wilson of the United States, ha? Sino ba yan? Ayan, ang tanong. Yeah, Sino ba si alamin Woodrow natin yan. Wilson? Yeah. Alamin natin. Who is Woodrow Wilson? Kasi alam ko lang yung Woodrow Wilson Bridge. Nagdadrive ako dun. O, sige, sa, sige, basahin sa ano natin. po yan sa between Virginia at saka ano Tingnan natin Woodrow Wilson. Ayan. Salamat sa Google, mga kapatid. Ang bilis ng Ayan. pag-aaral natin Siya kahit po ang 28th president. ayun, ng Amerika. The 28th US president. Tingnan nyo Oh, 1913 to 1921. Siya ang presidente ng Amerika noong matupad yung ends of the earth, yung 1914. Kaya ang Yeah, rehistro na ginawa ni kapatid na Felix Manalo naka-address sa Government of the United States of America na ang presidente sa pagkakataong yon si si Woodrow Woodrow Wilson. Wilson, isa sa 4 na anghel. Kaya sabi nga, meron bang link yung ibang anghel sa 4 na anghel? Kung gusto mo link, ito link. Ayan ang link. Siya ang presidente noong sinimulan ang pangangaral ng ebanghelyo sa silangan noong 1914. Actually, nagsimula na si kapatid na Felix Manalo 1913. Mhm. Oo, nagsisimula na siyang mangaral. So, merong duktong-duktong. Ano po? Hindi namin sinasabing paniwalaan nyo ito ang sampalatayanan nyo, ito sapagkat ito lang ang totoo. Ba, hindi. Ito ay sinampalatayanan po namin sapagkat sensible, may sense, at saka po logical, at merong truth kasi it corresponds with reality. Ayan, merong realidad Hindi po ba? Hindi ito basta kwentong kutsero, kundi meron ba tayong mababasa? Meron bang patotoo? Meron Meron po bang ebidensya? Meron Ayan ang mga ebidensya, yung kasaysayan na yan, kapatid na Erling. Tama. Kaya natupad po yung pagpigil nang mapigilan na po nung 4 na sinugo ng mga bansa ang digmaan ay tuloy ang pangangaral ng kapatid na Felix Manalo. Tuloy ang pagtatatak niya sa mga noon na magiging alipin ng ating Panginoon Diyos hanggang sa siya po'y namatay noong 1963, kapatid na Mm. Jeriel. 'Di ba? Tama. At nang siya'y Yan. mamatay, ay pumalit ng kapatid na Eranyo at nang mamatay naman ng kapatid na Eranyo, ay pumalit naman yung isang, yung anak. Ang Ngayon nangyari diyan, anong ito nangyari? ang nangyari panahon na natin natupad na rin yung hula. Kasi 3 bahagi yung iglesia, di ba? Sa Mhm. inyo, sa inyong mga anak, at sa lahat tatalakayin natin At yan talakayin di nga ba? natin kasama sa tanong dito, Tatalakayin din natin yan Oh, ngayon oo, Sasagutin din natin yan yung sa inyo mga anak yeah. at sa lahat ng nasa malayo. Alam niyo yung nasa malayo? Yan nga, yung kawan, bahagi ng kawan. Yan ang ikatlong bahagi ng kawan. Kaya balikan Ayon. natin ang tanong Mhm, 'no, ito. mhm. Gawain ba ni kapatid na Felix Manalo ang magtatak sa noo? Opo, Opo, opo. Ang pagtatatak, pangangaral ng ebanghelyo at tama. ang ipangangaral ay salita ng Diyos at ang kaya may pagtatatak sapagkat may kalakip na Espiritu Santo. Malakas Mhm, kapangyarihan ng Diyos 'yon. Kapagka ika'y natatakan at sumampalataya, ikaw ay magiging anak ng Diyos, magiging tagapagmana ka. Kaya gawain ba mhm. ni kapatid na Felix Manalo magtatak sa noo? Opo. Ito ba'y pangangaral? Opo, nasagot na Ayan, natin. Ito nasagot yung na natin. ang kasunod. Mhm. Isaiah 43:5 down to 6. Ang sabi, "Fear not, for I am with you. I will bring your seed from the east and gather you from the west. I Mhm, will say to the north, give up, and to the south, keep not back. Bring my sons from far and my daughters from the ends of the earth." mhm. Tapos ang kasunod, may binhi ba si kapatid na Felix Manalo at sa kanya ba ito tumutukoy? Ang sagot po natin, mga kapatid, kung ating babasahin ang 43:1, puwede nating basahin, Sige, kapatid na basahin Jeriel. natin yung 43:1. Sige, Sino ang hanapin tinutukoy natin. dito? Si Ano po kapatid yan? 43:1 ng ng Isaiah. Isaias? Yeah. Sige, hanapin po natin. Ito po, punta tayo sa Isaias. Kasi para tayong nagbubuklat ng Biblia sa inyong Para tayong harapan. aktuwal na nagre-research. Ayan, 43. Ayan 1. na, verse 1.
But now, this is what Yahuwah. Pagka po capital letter, ano po, ang ibig sabihin niyan, pangalan ng Diyos yan. Yan yung tetragrammaton. Yeah. Yahuwah, ibig sabihin YHWH. yan. But now, this is what Yahuwah says. He who created you, Jacob, he who formed you, Israel, do not fear, for I have redeemed you. I have summoned you by name. You Okay. are mine. Okay. So ang tinutukoy, itinaas lang natin ang basa sapagkat dito sa pinadala sa atin ay 43, chapter 43 ng Isaiah verses 5 down to 6. Ano ho? Ang tanong, ang tinutukoy ba rito si kapatid na manalo? Hindi po. Ang tinutukoy po diyan, gaya ng binasa ng kapatid na Jeriel o Jacob, yan po ang Israel, mga kapatid. Hindi po si kapatid na Felix Manalo ang tinutukoy po rito. Kaya Yeah. dito yung pinagsasabihan, fear not, for I am with you. I will bring your seed from the east and gather you from the west. Ang tinutukoy dito yung Israel. Sapagkat ang Israel po, mga kapatid, ay binhi ni Abraham. Ha? At itong Israel na ito, lalaganap ito Magkakaroon pa ng ibang mga binhi. Ang sabi nga dun sa Galatia, kung ikaw ay na kay Kristo, ikay binhi ni Abraham, sa Abraham. Kapitulo 3. Kaya doon sa tanong na may binhi ba si kapatid na Felix Manalo? Anong ibig sabihin? Maaring hindi naintindihan siguro o kaya hindi lang na-rephrase yung tanong. Baka ang tanong niya yung bang binhi, ulitin natin may binhi ba si kapatid na Felix Manalo? Paano natin sasagutin yon, kapatid na Diriel? Kung binhi sa personal, meron. May mga anak siya May mga Di anak ba? siya May mga anak literal. siya, meron siyang binhi. Pero yung binabasa natin, dadalhin ko ano, sabi diyan? Yeah. Yung tinatanong Fear niya? not, for I am with you. I will bring your seed from the east and gather Ayan. you from the west. I will Ayan. say to the north, give up. Sapagkat Kasi ito, yan mga hula 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 po yan, ito. kapatid na Erning Mm-mm. Hindi lamang isang katuparan ng hula. Dual Okay? fulfillment. Oo, dual fulfillment yan. May mga fulfillment yan. Minsan nare-repeat pa ng ilang beses yung hula no? Yes. Pero, tandaan natin, si Jacob ang kinakausap. Pero meron pa bang ibang Jacob, kapatid na Erning? Aba, O meron ito, pa. tingnan natin. Sa 41, no? Sa 41:14 ng Isaias din. Ito, Mhm. 41:14, tingnan natin. Oh, ito. Do not be afraid, you worm Jacob. Aba, merong ibang Jacob pa rin. Pero ibang Meron ibang klaseng Jacob. Jacob. Worm Ibang Jacob Jacob. yan. Little Israel. Aba, maliit na Israel ito. Mhm. Kaya nga meron tinatawag din ng Biblia, Israel ng Diyos. Yes, Di sa ba? Galacia. Sa Oh, Galacia. yun yung mga, ang inilagay ay mga tawag, pinag-aralan na natin yan Yan yung mga ligaw na sanga ng olibo. Mhm. Di ba? Oo. Ayan. So, little Israel, do not fear, for I myself will help you, declares Yahuwah, your Redeemer, the Holy One of Israel. So, merong worm Jacob. Ano ba ibig sabihin ng worm? Ito po yan. Oh. Itutuloy natin ang basa dito sa 8. Ito, kasama rito yan Oh, Saka sige. ito pala sa Isaias 41:8-9, ngunit Mm. ikaw, Israel, lingkod ko, Jacob, na siyang aking pinili, na binhi ni Abraham na aking kaibigan. Ikaw na aking hinawakan mula sa mga wakas ng lupa, at tinawag kita mula sa mga sulok niyaon, at pinagsabihan kita, ikay aking lingkod, aking pinili ka't hindi kita itinakwil. Ang tanong nila, si Felix Manalo ba'y binhi ni Abraham katulad ni Jacob? Sagot natin, opo. 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 Bakit Sagot. natin nasabi yun? Sapagkat ang kay Yahusya na siyang Kristo ay binhi Abraham. ni Abraham. Alam niyo po, 3 religion, for your information. There are 3 religions today that are actually claiming as the seed of Abraham. 1, the Jewish people, seed of Abraham. 2, Christian, like you and me. We are Yes. seeds of Abraham. 3, Muslims. They are also seed of Ibrahim. Sabi nila. Ibrahim. Yan po. 3 po yung Abrahamic religion. Ayan po. Kailangan malaman din natin yan. Kailangan maging Tama. malawak ang ating isipan. Sapagkat hindi lamang po tayo na mga tagasunod ni Yahusya ang nagsasabing, binhi kami ni Abraham. Aba, ang buong Kristyanismo, yan ang paniniwala. Seed of Abraham. At ang Hudyo, yan din ang paniniwala. Pag sinabi nating Hudyo,
yan po yung Jewish religion. Na po? Ha? Yan po naniniwala sila, seed of Abraham sila. At ang mga Muslim ay also seed of Abraham. Pero sa kanila, through Ishmael, hindi through Isaac. Ang Tama, Hudyo, through Isaac and Jacob. Ano po? tama. Kaya yung 12 tribes of Israel came from Jacob. Kaya nga sabi, hindi talagang sa binhi mo, Abraham, kundi kay Isaac magmumula. Sabi ng Yung Biblia, lahi, yeah. yung lahi magmumula kay Isaac. Ano? Kasi Kaya si ang Isaac magkakaanak. O yan. ang ang Kristo galing sa lineage ni Jacob, 'di ba? Jacob. Kaya Oo. dito, "Fear not, for I am with you," sa Israel 'yan. "I will bring your seed from the east at saka west at saka north at saka south," 'no? Ibig lang sabihin, ang binhi ni Abraham hindi lang itong si Jacob at ang Israel, lalaganap yung binhi, eh. Sapagkat kung Mhm. ikaw ay sa panahong Kristyanismo, sapagkat ang Isaiah 43 ay mayroong dual fulfillment. Natupad ito Mhm. sa unang panahon sa literal na Israel, na unang bayan ng Diyos. In the future, meron pa yung kay Yahushua. Pagdating ng panahon ni Yahushua, ayon sa Galatia, mayroong isang, hindi ko sinasabi ang wika sa mga binhi, kundi sa binhi. Isang binhi lang. Sino yung binhi? Huwag na nating basahin. O, nasa Mhm. Galatia Kapitulo 3. Ang binhi na nag-iisa sa panahon natin ay ang Kristo. Siya ba Yeah. lang? Kung ikaw ay na kay Kristo, binhi ka rin ni Abraham. Abraham. Kaya Mhm. balikan natin ang tanong nung ating, mahal na kapatid 'no, na taga Quezon Province, na siguro kasalukuyang nakikinig sapagkat nakita ko ayan 'no, Quezon Province, Philippines, Yeah, meron nga, 'no? oo. Ang sabi rito, si Ka Felix Manalo ba'y binhi ni Abraham katulad ni Jacob? Opo. Oho. Ngayon dito po sa 9, sa 43:9, ang sulat dito, "Ikaw na aking hinawakan mula sa mga wakas ng lupa." Dito na nagkaroon ng referidong specific na panahon. Ang Mga sabi, wakas. mula sa mga wakas ng lupa. Ito yung binanggit ng kapatid na Jeriel na binasa niya sa 41:14 yata ng Isaias ano, na Mhm. uod na Jacob, little Mhm. Israel. Kaya Mhm. ito po ay tumutukoy na sa binabanggit din sa Revelation 7:1-3 na ibang anghel na manggagaling sa silangan at yang lugar ng silangan o east, yan ang Pilipinas, na yan po ay diyan tayo galing, diyan galing ang Ka-Felix Manalo. At ang panahon ng kanyang pangangaral sa mga wakas ng lupa na sinasampalatayanan natin, 19 ano yan, 1914, Yeah, kapatid kapatid na na Jerry. Erling, linawin natin ano. Kasi Mm. dati tinuturo sa atin yung uuda Jacob, si kapatid na Felix Manalo lang yun. Hindi, yan yung Hindi, Little Israel. Yan yung yeah, kabuuan. Yan yung yeah. kabuuan. Little Israel yan. Ano po? Ha? Hindi naman Israel ang tawag kay kapatid na Felix Manalo. Kailan pa man, hindi niya binago pa nga. Hindi, Hindi yon. hindi niya binago pangalan niya. Uod na Jacob, ang ibig sabihin, Little Israel. Ibig sabihin, Israel din yan. Israel din ang Diyos yan. Eh yan na nga, hula yan eh. Pag, sa mga nakaraan natin pag-aaral, yan na yung mga hintil, hindi po ba? Yeah, Yan yung yan ang mga mga hintil. ligaw na sanga ng olibo. Yan Noong na yun. ang mga Hudyo, ano po, ay Mhm. hindi sumampalataya sa Kristo bilang, kay Yahushua bilang Mesyas. Aba, nagkaroon ng pagkakataon yung mga hindi talagang orihinal na mga sanga, ang tawag nga dun ay mga ligaw na sanga ng olibo, Yes. nagkaroon ng pagkakataon na mai-graft sila, maikabit sila bilang kapalit nung mga Hudyo. Ay Yeah. salamat naman sa Diyos at nagkaroon tayo ng pagkakataon. Sino yung mga hintil, kapatid na Jeriel? Ay, Lahat yung ng hindi hindi Hudyo. Hudyo, Lahat ng oo. hindi Hudyo. Lahat ng Kasama hindi tayo Hudyo, dyan. hintil. Kaya Kaya yung kasama mga tayo po dun. opo, yung mga naging binhi ni Abraham na hindi Hudyo, hintil yan, kasama tayo. Ano po? Tama. Ngayon, pwede nyo pong basahin. We would like to recommend saan po natin mababasa yun na yung mga ligaw na sanga ng puno ng olibo. Ano pong talata? Saan pong kapitulo yun? Sa Korinto po ba yun? Kapatid Erling? Ating babasahin yan, kapatid na Jeriel. Mhm. Dito sa hanapin natin yan. I-research natin. Mhm. Hmm. Roma yan, eh. Yeah. Sabi nga eh, maganda yung naghahanap tayo Yeah. para alam natin yung ating pinag-aaralan. Ito po ay pag-aaral. No? Live po ito. Hindi po ito scripted. Ito kung ano laman ng aming puso sapagkat isip
at isip, yan ang aming pananampalataya, sineshare namin sa inyo. Basahin Ano po? natin sa Roma 11:17, share natin. Ayan. Sige, basahin natin. Sa Roma, ito po, 11:17. 11. Romans 11:17. If some of the branches have been broken off, and you, though a wild olive shoot, ayan, have been grafted in among the others and now share in the nourishing sap from the olive root. Ayan po, basahin ninyo yung buong yan, yung 11 na yan. Ako, makikita ninyo kung ano ang kagandahan ng Diyos dyan sa lahat. Na kung, kasi nga, itinakwil ng mga Hudyo ang Kristo. Alam nilang may dadating na Mesyas eh. Mhm. No. Pero nung dumating na, hindi nila tinanggap eh. Bakit? Kasi hindi yun ang inaasahan nila eh. Hindi yung nakita nila, hindi yun. Teka muna, iba ito eh, di ba? Hindi Kapatid yun na ang Jeriel, nawalan kayo ng video. ayan, Ayun. nawala po yung video natin. Yeah. Yan ang katunayang live na live tayo. O sige. Yeah. Ano po yung sinasabi natin, kapatid Erning? Yung tinatawag nating mga sangang ligaw, Mhm. yun ang mga hintil na Mhm. isangkap yun sa olive tree na yun ay pananim ng Diyos. Nang Ayan. katumbas nun ay naging kayahusya sila, 'no? Ayan. At yun ay isang magandang pagkakataon para yung mga hintil, yung hindi orihinal na mga tagasunod ng Kristo masangkap. Kaya tayo At- naging sangkap, 'di ba? Ang Kasi, kapatid naman na naging sangkap. Ang naging bunga ng pangangaral, sa pagtatatak niya ay naging sangkap po yun. Kaya kung tawagin tayo ay binhi tayo ni Abraham sapagkat tayo ay nakayahusya na. ito Ngayon, po, kapatid Erning, tuloy, bago tuloy. natin ituloy yan, ano, Hmm, papaliwanag natin doon sa ating mga tagapakinig, lalo na doon sa nagtatanong sa atin na yeah. tandaan po natin, ang Mesyas, na po, ipinangako ni Yahuwah o ng Diyos sa Israel. Para sa kanila ang Mesyas. Ano po? Para lang sa kanila yun, yeah. Nung dumating na yung Mesyas, itinakwil Mhm, nitong mga Hudyo. Kaya ang ginawa ng Diyos, yung mga ligaw na sanga ng olibo, ginrap niya kapalit nung mga pinutol niyang sanga dahil sa mga Hudyo kayo para sa inyo yung Mesyas tinakwil ninyo, pinatay pa ninyo. Hindi ba? mhm. Yan ang ginawa. So, ang ginawa ng Diyos, ginrafted. Para lumaganap. Yun ngayon ang naging kasama na sa binhi ni Abraham. Yeah, Does it Abraham. make sense? Kaya lumaganap na po yan. Ano po? Ha? Kaya ang Kristo po, yung pinakaugat Di ba? Ng puno Mhm, ng olibo. olibo. Oo. Kaya sabi nga doon, pag binasa nyo tuloy-tuloy yun, yung mga grafted huwag kayong magyayabang kasi baka putulin din kayo. At ibalik Yeah. ng Diyos yung original na mga sanga ng puno ng olibo. Basahin po ninyo yan kasi alam nyo po ang pag-aaral, kailangan nakikinig at Nagbabasa. nagbabasa. At saka Tandaan kapatid ni natin. Jeriel, Mhm. eto ho yan. Pagdating ng panahon, 'pag tinuloy pa natin ang pagbabasa, 'pag nakumpleto ng bilang ng mga yung mga hindi orihinal na sanga, ano Mhm. ho, yung mga hintil 'pag nakumpleto na yung bilang noon, Oh, darating na po ang panahon na yung mga dati orihinal na sanga ng olibo ay babalik uli. Mangyayari po yan sa panahon ng tribulation. Ngayon ang tanong natin kapatid na Jeriel ay eto pa, ha? Kasi ang sabi pa roon, ha, eto ang sabi pa nila, at sa inyong ito pa po ang maari sa topic, ito pa. At sa inyong mga anak, pisikal na anak ba o anak sa pangangaral ni Apostol Pablo? Ang tinutukoy dito ay itong nasa Gawa 2:36. At pakatalastasin nga ng buong angkan ni Israel na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. Nang marinig nga nila ito, ay nangasaktan ang kanilang puso at sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol at mga kapatid, "Anong gagawin namin?" At sinabi sa kanila ni Pedro, "Mangagsisi kayo at mangbautismong bawat isa sa inyo sa pangalan mhm. ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo, sapagkat sa inyo ang pangako at sa inyong mga anak at sa lahat na nangasa malayo, maging ilan man ang tawagin ng Panginoon nating Diyos sa Kanya." Ayon sa aral ng iba, ang tinutukoy daw na mga anak ay anak sa pangangaral ni Apostol Pablo.
bago natin ituloy, sagutin muna natin ito. Mga kapatid, dito sa 38, sinabi sa kanila ni Pedro, "Mangagsisi kayo." At 39, "Sapagkat sa inyo ang pangako." Sa ating maraming pag-aaral na, tumutukoy ito sa mga unang naging bunga ng ating Panginoong Yahushua at ng mga apostol, mga Hudyo. 'Di ho ba? Yung sa inyo. Itong sa inyong mga anak, ito po ay anak ito ng Apostol Pablo, hindi physical na anak, kundi ito'y anak sa pangangaral ng Ebanghelyo. Pakibasa nga natin kapatid na Jirel, unang Korinto 4:15. Basahin natin po ito. Sapagkat ang tanong, ayon sa aral ng iba, ang tinutukoy daw ng mga anak ay anak sa pangangaral ni Apostol Pablo. Tama po yun. Oh. Ito katunayan. Basahin po natin. Unang Korinto 4:15. Ayan. Even if you had been 1,000 guardians in the Christ, you do not have many fathers. For in the Christ Yahushua, yung pong Jesus, opo, binabasa na nating Yahushua. Kapagkat Hmm. yung Jesus, una, Kastila yan. Hindi naman po pwedeng maging Kastila ang Panginoong Yahushua eh. Di po ba? Kaya hindi yan ang pangalan niya. Yan ang inimbento yun ng Katoliko. Mula doon sa Griego na Iesus. Yahusha, the Christ Yahusha, I became your father through the gospel. Sabi ni Ayun. Pablo, yung meron talaga nagiging anak sa pangangaral eh. Di Mm. ba? Naging ama ninyo ko, hindi dahil pinanganak ko kayo, tatay niyo ako sa dugo at sa laman. Kundi Yeah. sa pangangaral. Through the gospel, sabi niya. Kaya pag binasa natin sa Tagalog ho ay maliwanag na yan din ang ibig sabihin niyan, na kayo naging anak ko sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Ibig sabihin, Yeah. sa pangangaral ng Ebanghelyo. Kaya ang mga hintil po, sapagkat doon isinugo si Apostol Pablo, ano po, ay naging anak niya ang mga hintil sa pangangaral ng Ebanghelyo bilang isang Hudyo. Kasi talagang Hudyo yan, si Apostol Mm. Pablo. Ito pa tanong. Totoo. Ang tanong, ang kausap ba ni Apostol Pedro nang sabihin ang sa inyong mga anak, ay kaharap ba si Pablo sa pagkakataon na yon sa buong angkan Israel? Anong sagot natin doon, kapatid na Hindi. Jerry? Hindi. Hindi, Hindi pa apostol si Pablo niyan. manguusig pa siya. Oh, kakalag ka rin si Pedro nun pagka nandiyan si Pablo. Kaya hindi po kasama si Apostol Pablo. Yeah. Oh, ito po Mhm. kasi, mga kapatid, itong pag binasa niyo ang konteksto ng chapter 2 ng Acts, ito po ay fulfillment ng mga hula sa lumang tipan na dineklara nitong si Apostol Pedro. Sapagkat may hula naman talaga noon tungkol sa mga alagad ng ating Panginoong Yahushua sa darating na panahon. Kaya dineklara ito batay sa Old Mhm. Testament na ang sabi po rito sa inyo pangako, yan ang mga Hudyo, bunga ng Panginoong Yahushua sa pangangaral at ng mga ibang apostol, at sa inyong mga anak, bunga yan ng Apostol Pablo na yan ang mga hintil sapagkat doon siya isinugo. Teka muna, kapatid na Jeriel, ipakita nga natin sa mapa kung Mhm. saan ipinanganak si Pablo, at sapagkat ang sabi pa rito, kapatid na Jeriel, ay ito ang sabi pa rito. Ang tanong, ang kausap pa ni Apostol Pedro nang sabihin ang inyong mga anak, kaharap si Pablo? Ang sagot natin ay hindi, sapagkat noon ay hindi pa kaanib sa iglesia na itinatag ng Kristo si Pablo. Di po ba? Mhm. Kaya may mababasa na si Apostol Pablo ay isinugo sa malayo, malayo sa mga Hudyo. Oh, sa Gawa 22:21, sinabi niya sa akin, "Yumaong ka sapagkat susuguin kita sa malayo sa mga Mhm. hintil." Tama ba na yung sa inyong mga anak ay pisikal na anak ng mga Hudyo? Ang sagot ay mali. Yun po Mhm. ay anak sa pangangaral, hindi pisikal Yeah, na anak. Pero ang exactly. sabi, Mhm. isusugo ng Panginoong Yahushua si Pablo sa malayo. Teka Mm. muna, pag-aralan natin si Pablo nga, kapatid na Jere. Natupad nga ba ito, ang sinabing itong isusugo si Pablo sa malayo? Ano Aha. bang Pero kasaysayan bago ni yan, Pablo? kapatid Erning, ano po ba Sige. talata natin mababasa si Pablo saan ba pinanganak? Ayun. Kaya hanapin muna Palagay natin ko, yan. Di magandang ba? pag-usapan natin yan Oo, para lumawak pag-usapan ang natin kaalaman yan. natin. Sige. Oo.
Ito sabi ni Apostol Pablo no sa Gawa 2:22-3 ano? Punta Hmm, muna tayo sa Gawa 22:3 at amin pong i-share sa inyo yung Gawa 22 at saka 3. Napakagandang mag-aral ng mga sige. pagkatama yung binabasa. Pagka yung nakikinig ka lang, di ka nagbabasa, nako, maliligaw ka eh. So 22:3, ano po? Ito sabi ni Apostol Pablo, i-share ko ngayon sa inyo ito para makita po ninyo itong sinabi ni Apostol Pablo. No? Ayan, mag-share tayo ngayon. Share. Ayan, nakikita na po ba ninyo? Wala, ayan Nakiki na, meron na. Ayan, nakikita na ninyo, no? Sa 3. Ayan po, I am a Jew. Sabi ni Pablo yan, no? Then Paul said, I am a Jew. Hudyo siya. Born in Tarsus of Cilicia, but brought up in this city. I studied under Gamaliel and was thoroughly trained in the law of our ancestors. I was just as zealous for God as any of you are today. Sabi niya, kausap niya yung mga kahudyuhan eh. Eh saan yan? Doon siya, brought up siya doon sa city na yun kung saan siya nagsasalita eh. Saan na yan, kapatid na Erning? Hindi po sa Tarsus na yan, but brought up in the city. I studied under Gamaliel. Doon na sa Israel yan, Sa sa Israel na yan, Jerusalem. no? Pero saan ba yung Tarsus? Nako, yan ang hanapin Pakita nga natin. natin. Dahil Pakita sang natin sabi, kung isusugo siya sa malayo eh. 'Di ba? oo, ito yung Tarsus. Pag-aralan Ito natin ito. mapa, Yeah, ito mapa. Meron tayong yeah. mapa ngayon. Pupunta Sige. tayo. Ito po yung Israel eh. Yan ang Israel, ano? Punta tayo. Ito Cyprus yan, ano? Yeah. Punta tayo dito sa Turkey, no? Ito, ayan, Turkey. Punta tayo sa Turkey. Adana, ayan, merong Adana. Naku, yung Adana eh. Sa akin ding research, kapatid na Erning, no po, nung Hmm. ako'y nag-research din, ano? Yung Adana, dyan galing yung apelyido namin, Nemis. Gano'n? Neme? Oo. Kasi akala ko ano lang yun, yung pala. May tumawag sa akin nung ako'y nakadistino sa Seattle, Washington, may tumawag sa akin na Mhm. taga Ohio. Sabi niya, your last name is Nemis? Yes. From where are you? I'm from the Philippines. Sabi ko, oh, how come? Sabi niya ganun. My last name is also Nemis, but I'm from Germany. Tapos tinanong ko siya, are you a German Turk? Sabi niya, Yeah. yes. How do you know? Because the last name Nemis actually came from Turkey. Oh yeah, that's right. But actually, it originated in London. Pag pinag-aralan Yeah. mo yung iyong ano, yan. Pero ako Bueno, yun. sige. Pinag-aaralan natin si Pablo eh. No, Ito, sige. Adana. Turkey yan. Ito, punta tayo. Makikita nyo kung sa ayun ang Adana, Turkey, no? May highway, oh. Ito po, nakikita nyo po ba? Yeah. Ayan, dyan pinanganak si Pablo, kapatid ni Tarsus. Erning. Yan. Tarsus. Mm. Ayan, dyan ipinanganak si Apostol Pablo. Layo, no? Oh, Ang yeah. layo doon sa Jerusalem eh. Bakit? Gano'ng kalayo yan? O di yan ang Tarsus. Isipin nyo, Turkey yan. O, tatawid ka pa nito, Mediterranean Sea yan. O kaya maglakbay ka pa ikot. Di ba? Mm. O, ayan na o. Ayan ngayon, Lebanon na yan. O, eto na ngayon, ang Israel. Kita nyo? Ayan o. Yun ang Israel. Yeah. Ayan ang Israel o. O, dito, ito. Nakikita nyo po ito, kapatid na Erning, Jerusalem, ayan o. Yan, yan, Ayan, yan. Jerusalem, di ba? Diyan niya siya Ayan, natuto ayan, dito siya tuto. sa paanan ni Gamaliel. Ayan si Pablo. So, yung Mm. sinasabing naglakbay si Pablo, nung isinugo siya, paano ho ba siya sinugo, kapatid na Erning? Ganito kasi yan eh. Pinanganak nga siya sa Tarsus 'no, nakarating siya do'n sa Jerusalem. Mhm, Tinuruan siya ng isa sa dakilang, ah, Pariseyong tagapagturo, si Gamaliel ano. At mhm, saka siya naging mang-uusig sa unang iglesia. Ang dati niyang pangalan ay hindi naman talaga Pablo, eh, Saulo, 'di ba? yan si Ngayon, Saulo. pero tinuloy niya yung kanyang pag-uusig sa, unang iglesia na itinatag ng Kristo at, Mhm, sa utos ng mga Pariseo at mga pantas sa kautusan ni Moises. mhm. Kinakaladkad yung mga tao. Pero nung siya'y nasa daan papunta ng Damascus, doon siya tinawag, kapatid na Jeriel. Teka, Damascus. Tingnan natin Damascus, ingat, kung tingnan nga asaan yan. natin Ito yung para Jerusalem, ano? matikman, oo, Tingnan yan, natin. Punta tayo dito. Ito, meron tayo isang mapang naka-ready. yan. Ayan. Hmm. Ayun, ang daan, no? Sipin nyo, kung iyong Yung idadrive may yan, blue. Yeah.
Ayan, yung may blue. Pag idadrive mo yan ngayon, papunta Damasco, ayun, 4 hour and 35 minutes. Aba, medyo malayo-layo yan ah. 4 hour 35 minutes. From here, dito tinawag si Apostol Pablo, on the way to Damascus. Ayan. Kapatid na Jeriel, teka muna. Baka mayroon na bang mga sasakyan noon, panahon ng mga apostol? Wala pa, kapatid na Erning. Paano ba Transportasyon kung gaya ngayon. mag-travel ang mga tao noon? Aba, ito, babasahin natin, mga kapatid at mga kaibigan, ano. Mayroon na kami ritong inihanda rito na mga kasagutan sa aming itinatanong. Bagaman, sabi nga, ay medyo may katagalan ng ating pag-aaral na ito sapagkat naghahanap tayo, which is good. Kailangan Mhm. talaga nagre-research eh. Bukod sa nakikinig na kayo, nababasa pa. Ito ang sabi rito, kapatid na Jeriel. During the Mm. time of Jesus or Yahushua and the apostles, the most common means of transportation was walking on foot. However, people also use animals like donkeys, yung kamelyo, mga kabayo for longer journeys, depending on their social status, with boats being used for travel across bodies of water like the Sea of Galilee. Kaya talagang naglalakad lang ang common na ginagamit ng mga tao Ano noon. po yung basis nyo? Saan nyo po binasa yan? Ito'y binasa natin sa Wikipedia. Ayan, Wikipedia. Oh, Okay, sa okay. Wikipedia ito. Yan ang impormasyon, ano? Sabi, walking, this was the primary mode of travel for most people, especially for shorter distance walking. Donkeys considered the most common riding animal often used by the Jews and the disciples. Yahusha also. Camels used for longer journeys. Maring baka nakasakay si Pablo sa kamelyo, kapatid na Jeriel. Baka, hindi natin alam. Hindi na, Malayo kasi yung pero, lakbayin pero, na yan yan, eh. pero yan ang pinaglalakbayan niya. 4 hour 35 minutes drive kung sa panahon natin ngayon. Ngayon, Eh kapatid. sa Oh, walking, ayan, oh, nakikita niyo po ba? oh, yan. Walking. Oh. Pag nilakad nyo, ito po, nakikita nyo po ba itong araw ko? Yeah, yung blue. Ito, Ayun, yun. nakita nyo? Nakita na. Ito po yung araw, no? Pag pumunta ako doon, ayan, no? Pag naglakad ka, 3 days. Malayo Nako. rin. Ngayon, kapatid na Jeriel, nang Oh. siya'y tawagin ng Diyos sa magitan ng ating Panginoong Yahusya, Mhm. nasa daan patungo, lumiwanag, nakadinig siya ng tinig, pero wala siyang nakitang tao. Ba't mo ko Mhm. inuusig? Doon siya nabulag. Doon na siya nakumberte. Doon Mhm. siya, nasa daan siyang malapit sa Damascus. Dinala ngayon siya, nung bulag na siya, dinala siya ngayon sa city ng Damascus. At Ah. saka inutusan ng Diyos at ng Panginoong Yahusya itong si Ananias. Napuntahan yung si Saulo. Teka, kaninong bahay yan? Ano? Yung sa Biblia, pag binasa nyo, sa bahay ni Judas. Di ba? Bahay ni Judas. Pero hindi yan Hindi yung... ito si Judas Hindi, Iscariote. hindi. Kapangalan lang yan. Kapangalan lang, parang Erning, maraming Erning. Alam nyo, ang totoo mga kapatid, ay tungkol kay Judas. Sa bahay ni Judas daw eh. Kaya tungkol diyan kay Judas naman, mga kapatid, mayroong Judas Iscariote, may Judas na apostol, may Judas Barsabas, may Mhm. Judas na kapatid ni Yahushua. Maraming Mhm. Judas. Kaya Yeah. hindi ito si Iscariote, hindi ito yung apostol. Ito'y malamang baka ito ay si Judas Barsabas o kaya ay baka si Judas na kapatid ng Panginoong Yahushua. Ganun pa man, ang point natin doon, nang siya ipanalangin, susugo siya sa malayo. Malayo nga Mhm. ba ang narating ni Pablo? Pakita nga Nako. natin, kapatid na Jeriel. Oh, ito po trip ni Pablo. Ito yung trip niya, yung kung ano, siya nakarating sa pagsusugo sa kanya. Oo. Yeah. Di alamin natin, ano? Ayan, makikita ninyo ngayon dito. Hmm. Ayan, Paul's Journey. Ayan, naku. Kung Paul's Journey pa lang eh. Di ba? Ayan, Paul's Journey. Ayan, may mapa yan eh. Oh. Kita nyo? Nakikita nyo po ba yung mapa? Yeah, yeah, yeah. O yan, laki niyang mapa na yan. O isipin nyo, ayan. Oh. Ayun, Jerusalem. Doon siya sa Damascus nagsimula, Mm. doon siya na tawag, Na-convert. no? Ayan oh, Antioch. Nakikita niyo po ba itong araw? Yeah. Ayan, from Damascus, ano? Pag pumunta ka sa Damasco, kasi pag pumunta ka parang pa ano 'to, papa north ya o papaano yata 'to, kasi east dito, no? East, north ito, north. Mm. Papuntang north, Antioch, Tarsus. Ayan ang pinaglakbayan niya, oh. Hanggang doon sa Malayo. Thessalonica. O isipin niyo nakarating pa siya sa Roma eh. O di ba? Mm.
Nakarating pa siya sa Roma eh. Pero ito pa, tingnan nyo ha. Three taverns. Italy, ayan oh, nakarating siya sa Roma. Hanggang doon oh. Pero ang ano na niya, oh, barko na yan, barko. Air heaven. Ayan ang paglalakbay ni Apostol Pablo sa kanyang lifetime. Hmm. Isipin niyo kung gaano kalayo yan. Kaya Oh? tama yung sinabi ng Biblia ng Panginoong Yahusyang isusugo siya sa malayo. Malayo ang Malayo naaabot mula sa niya Jerusalem. mula sa Malayo mula sa Jerusalem, Damasco. mula sa Ayan ang Damascus. pinagsugo sa kanya, ga Italia. Exactly. Ano niyan, laking Alam niyo po kapatid na Erning, mula diyan sa Roma, no? Papunta dito kasi itong nakikita niyo yung Syracuse ngayon, Mm, iyan po ay Sicily. Oh, Italy to Sicily, Sicily na yan eh, mm, no? Mula po dun sa Roma, doon sa pinalalagyan ko dati, dahil na-destino ko dyan sa Italia, eh, may 2 oras mahigit mula doon sa Firenze papunta Roma. Papunta Roma, papunta ng Sicily, Syracuse. Naku, mahaba pa rin po yan. Nasa 4 o 5 oras yata yan pag magdadrive ka. At saka sasakay ka pa talaga ng barko mula doon sa mainland Italy papunta doon sa Sicily. Kasi po mm. island yung Sicily. No? So doon ka mapupunta. Yan ang nilakbay ni Pablo. Kita nyo, ang lawak oh. Kung nakikita nyo. Nakita nyo yung lawak ng nilakbay ni Apostol Pablo. Oh, Mediterranean Sea. Ayan. Caspian Sea. Sahopa. Ang dami niya, no? Mga pinuntahan niya, oh. Tarsus. Doon siya pinanganak, oh. Di ba? Bumalik pa siya doon, eh. Mm. Listra. Derbe. Ayan. Antioquia. Ayan. Ayan, dami. Kaya Philippi. natupad kapatid na Jeriel Oh, ito po yung yung sinasabi ko sa inyo sige kanina. tuloy. Ayan. Kita nyo yung Berea? Yung Berea nandiyan na, Ayan, ang mga taga Berea. Nandyan yung mga Hudyong Bereano. Kaiba doon sa taga open-minded. Thessalonica. Yung taga Thessalonica, tingnan nyo, andyan sa taas nila. At nandito Mm, sa kanilang eastern part ay ang Philippian o Philippi, yan, Pilipay. Pilipos. O, Mm. kita nyo. So nakikita nyo na ngayon yung mga nababasa sa Biblia. Berea, ayan. Naglakbay si Pablo dyan. Yan nga yung nababasa natin na binasa namin kanina sa inyo doon sa pasimula na tuwang-tuwang makinig sa teksto sa pagtuturo ni Pablo yung mga taga Berea. Pero nagsiyasat. Ano po? Kapatid Erning? Kaya kapatid na Jeriel 'no, umaasa tayo na kahit paano nasagot natin ang katanungan nung isa sa ating mga, kaibigan na Mhm. sa tulong ng ating kapatid ay, lakas loob na nagtanong sa atin at ang isinasagot naman natin ay nakasulat sa Biblia. Ang Yeah. tanong natin, kung hindi natupad kay kapatid na Felix Manalo ang Apokalipsis 7:1, 2, 3, kanino natupad? Yan ang tanong natin. Sino naman yung 4 na anghel na yon na pumigil sa hangin? Sino ang kinatuparan nun kung hindi yung the big four na yon? Ha? Yan ang ating Yeah. tanong. Kaya wala silang Mhm. maisasagot, eh. Kaya ang Exactly. ibang mga relihiyon ay sinisiraan lang ang ating stand na ang kapatid na Manalo ay isa sa mga isinugo ng Panginoon Diyos sapagkat gusto nilang siraan ang iglesia. Mm. Gusto Yeah. nilang ganyan naman talaga maging ang Kristo, 'di ba? Ang Kristo'y anak ng Diyos, dakilang sugo ng Panginoon Diyos. Pero siya ba'y pinaniwalaan? Hindi. Ang sabi nga, kaya lang nakagagawa yan ng ano, ng mga himala. Tinulungan ni Beelzebul. Tinulungan ng Oo. demonyo, eh. Yung Anak na demonyo, ng yung Diyos yun, diablo. oh. Kaya wala silang maipakikita na yung ibang anghel sa Apokalipsis 7:1, 2, 3 ay kung sino ang kinatuparan. Oh, Mhm. hindi nila wala naman silang maituturo kung sino yung 4 na servant o ministro o sugo. Kundi ang stand lang natin ang siyang nakakapagturo at sabi nga logical at ika nga ay tugma sa tunay na pangyayari. Kaya nga truth, kaya nga katotohanan. Tsaka yung nga, ang pagsusugo kay kapatid na Felix Manalo, hindi siya lang ang sugo, okay? Ah, Sabi nga, ang sabi niyan, yung sinasabi natin sa mga wakas ng lupa, no? mhm, Sa mga wakas ng lupa, mayroon pa siyang kasama. Mga wakas ng lupa 1914 eh. Pero mhm, yung ends of the earth, o yung ibig sabihin, last days, I should say, yeah, yung sa last days, maraming sinugo. Ha? Sa mga huling araw, maraming sinugo. Nandiyan ang mga apostol. Nung matalikod ng yeah, iglesia, nagsugo uli ang Diyos para mabiyak yung iglesia katolika dahil naging katoliko nga eh. Ang yeah, sinugo, pare, sino yun? Si si Martin Lutero. Lutero. O pagkatapos ni Martin Lutero, nagkaroon na ng protestante, di ba? Para Mhm, mapatunayan
na yung Papa ay ang kinatuparan ng 666. Nagsugo pa uli ang Diyos. Adventist naman ang sinugo na ang itinuro niya ay yung tungkol doon sa 666 ng Apokalipsis. Mm. Sino yon, kapatid na Erning? Si Ellen G. White. Si Ellen G. White. Sinugo rin ng Diyos. Ngayon, para makarating sa malayong silangan, sa mga pulo ng dagat, ang South o ang Katolisismo, sino nagdala? Aba, Hmm. mga sundalo, Amerikano. Hindi. Yung Katoliko po, sino nagdala? Si Magellan, si Magellan. Ayan, si Magellan. Ngayon, komo nabiyak na yan sa panahon ni Martin Lutero, di ba? Nagkaroon ng mga pag-uusigan, hanggang sa tumakbo na yung iba dito sa Amerika, naging Amerika na to dahil sa mga pag-uusig at paghanap ng spices yan ng history. Oo, Magbibigay lang kami ng short history. O, ayan. Ay di nagkaroon na ngayon ng protestante. Yung Amerika naman, may daladalang religion papunta doon sa mga pulo ng dagat. Noong natapos na po yung mga Kastila na nagdala naman ng South religion o yung Katolisismo. Catholicismo. Ayan yung Spain. Pagkatapos, dumating na noong 1898 ang mga Amerikano na ang dala-dala po naman, kapatid na Erning, Protestantismo. Protestantismo. Kaya natupad na naman yung hula, North and South. Di po ba? Mhm. Na mula sa, yun nga, yung isa sa tanong din yun eh. Yung tinutukoy na, na silangan, yung North at saka South. Yung Mhm. ano ba yung North? Timugan. Hilaga, Ano ba yung South? Timugan. Hilagaan tsaka Timugan. Natupad yun nung dumating ang Protestant. Nabiyak ang Katolisismo sa mga pulo ng dagat. Marami po yan na mga hula na dapat na matutunan ng mga tao. Pero may masamang nangyari diyan sa mga pulo ng dagat. Nung dumating na yung tamang panahon, meron na namang natupad na hula. Susunod na siguro yan, kapatid na Erning. Oo, tama. Umasa ho kami na itong ating ginawang pag-aaral ay nakatulong po para matugunan o masagot yung tanong ng ating ginagalang na kapatid 'no, na hiwalay na sa Iglesia ni Cristo 'no, at nagtatanong sa atin, sa magitan ng pagtulong ng ating isang kapatid sa lugar sa Pilipinas. At, umaasa kami na magpapatuloy po kayo sa pagbabasa at pakikinig. Kaya itong ating ginagawa talaga ho, aktuwal na pagbabasa at pakikinig, ano ho. Pero gamitin po ninyo ang inyong pag-iisip. Huwag po kayong maniwala sa amin. Napakinggan niyo, gaya ng mga Bereano, suriin po ninyo, mag-aral kayo. Sabi nga, Ayan. in-depth study po sa tulong ng Sa inyo Diyos ha, ay basahin tama natin po. uli ito, nakasulat sa Acts 17:11. And Mm, the people of Berea, nakita nyo kung saan yung Berea, no? Nasa baba lang ng Thessalonica, were mm, more open-minded than those in Thessalonica. Magkapit-bahay yan eh, di ba? yeah. And they listen eagerly to Paul's message. Nakikinig. Malamang nakikinig po kayo mabuti sa amin. Pero ito dapat nyo gawin. They search the scriptures day after day to see if Paul and Silas were teaching the truth. Nakasulat ba talaga yung binasa nitong mga to? Talaga Oo, bang naroroon ito? Totoo ba iyon? Kayo po ang magdidesisyon yan. You will be the decision maker. Ano po? Kaya dito, sa ating ginagawang pag-aaral, meron po kayong bahagi. Parang eskwela. Hindi puro profesor. Pag uwi nyo po sa bahay, abay, magpasa ng assignment. Di po mm, ba? tama. Kapatid, kapatid na Erning. Ayan. Bueno ho, tayo po ay nagpapasalamat sa lahat at tayo po ay mananalangin na kapatid na Jeriel. Ama naming Yahuwah, marami pong salamat sa iyo sapagkat patuloy kang naaawa sa amin. Opo, Lagi kang nagtuturo. Ipinagkakalob mo sa amin ang mga kasagutan sa aming mga katanungan. Tulungan mo po sana na kami ay magkaroon pa ng maraming kaalaman tungkol po sa iyong mga kalooban. Kapag susugo mo, sumasampalataya kami, isinugo mo si kapatid na Felix Manalo. Pero natapos ang trabaho niya nung siya'y pinapagpahinga mo noong 1963. Kaya sa ngayon, hindi na siya sugo sapagkat hindi mo na siya naisusugo saan paman. Pero meron kang ibang mga isusugo.
upang magpatuloy ang pangangaral ng iyong mga kalooban sa tao. At tulungan mo po kami na maunawaan naming lubos ang iyong mga kalooban upang kami po ay makarating sa kasakdalan ng aming pananampalataya. Paspasan mo po ang mga nakinig at nakikinig sa programang ito. Tulungan mo sila, gabayan mo po ng Espiritu Santo, maunawaan nila ang amin pong ibinabahagi sa kanila at magkaroon din sila ng oras na pag-aralan pang muli ang kanilang mga narinig. Hinihiling po namin ang lahat ng ito sa pangalan ng Panginoong Yahusya na aming tagapagligtas. Amen. Okay, magandang gabi, magandang tanghali at, paalam po sa lahat. Okay Natintindihan. po, paalam na po sa inyo mga kaibigan, mga kababayan. Ano po?